Ito ang bundok ng Sitio Kapihan kung saan nakabase ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Dinala kami ni alias Ben sa lugar kung saan bumaba at nagtago ang kanyang 16 na taong gulang na pinsan matapos tumakas sa grupo kasama ang 3 pang ibang menor de edad. Iniwasan daw nila dumaan sa kalsada para di sila mahuli. Nalunod po sila dito po banda sa dapli ng baybayin. Lumalangoy na lang sila papunta ng bayan. Wala na po ilang ibang paraan na makapunta ng bayan. Tumakas umano ang kanyang pinsan dahil sa pilitan umano itong pinagtatrabaho. Itinakda na rin umano ng grupo ang kanyang kasal. Hindi siya pumayag na makasal po sa iba kasi underage pa siya. Kanino siya pinapares para ikasal? Sa membro din sa kanila. Yung membro po nila ay naghahalo po doon sa taas. Saka pag sinabi po sa isang tao na sinaligan ni Senyor Aguila na gusto na niyang makapag-asawa, saka pinapares po. Ang 5 niyang ibang pinsan ay nanatili sa grupo kasama ng kanyang tiyahin. Pero namatay ang isa at hindi na raw nila nakita. May isa din siyang anak na napatay doon sa taas. Napatay? Bakit? Anong kinamatay? Malnourished. Wala po siyang gatas na maidom. Tapos? Kaya po na patay po doon sa taas. Hindi po nila dinadala sa sa ospital. Dahil malayo masyado? Ay, hindi. Yung pagtiwala nila sa kang Senyor Aguila po. Nanawagan sila sa kanilang tiyahin na tumiwalag na sa grupo. Bababa na kayo ng bundo kasi walang kinabukasan yung mga anak niyo po sa taas kasi hindi po nila eskwela. Tsaka yung anak po nila wala pong sustento sa gatas. Patuloy namang sumasailalim sa therapy ang mga nakatakas na bata dahil sa trauma nilang pinagdaanan. May iba pa umanong tumakas din pero hindi nag-report sa LGU. Takot kasi yung kanilang mga parents ay andun pa. At saka binabantaan sila na pag magsalita, ang kanilang batas ay kung sino yung magsalita, talagang papatayin nila. Nauna ng pinabulaanan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ang aligasyon. Buwelta nila, sila ang inaapi ng munisipyo. Nagtaka kami bakit ginawa ito ng gobyerno. But instead they are persecuting us. They're issuing executive order, marami ng executive order, ordinansa para parang discriminatorion. Actually, naghihingi kami ng hustisya. Giit pa nila, pamumulitika lang ang mga paratang sa kanila dahil may interes umano ang ilang pinuno na impluwensyahan ang kanilang grupo. The governor did not conduct any investigation. Even the municipal mayor has not gone to our place even once. In fact, kami ang nagkakaso sa kanila na violation of human rights kasi nag-issue sila ng municipal ordinance na nagawa ng checkpoint na sobrang-sobra. Naghahanda naman na ang Socorro Task Force Kapihan para ipresenta ang kanilang mga testimonya sa Senado. Kanina, naglabas ang tanggapan ni Senator Risa Hontiveros ng pahayag ng 2 sa dating miyembro umano ng grupo. Isang dating kasapi ng Aguila Squad na umano'y armadong grupo ng Socorro at isang 13 anyos na tumakas rin mula sa grupo. Well, ang sinasabi sa kanila, binibigyan sila ng kahit papaano may pagkain. At ang paliwanag umano sa kanila, base ito sa kwento ng mga dating miyembro, ay mapupunta sila sa langit at mas mapapalapit sila sa Panginoon sa pagtitira nila doon sa bundok. Kaya yung iba sa kanila nagtatagal talaga doon. Oo. Pero binanggit sa iyo na may batang namatay dahil lang sa naging malnourished dahil walang gatas na maibigay. Paano yun? Maraming ganong reporte. Ang problema kasi, kahit tatanungin natin yung LGU, marami mga anecdotal na incidences na ganito.
pero hindi nila ma-verify kasi nahihirapan sila na umakyat doon at mag-imbestiga. Pangalawa, yung mga kaanak mismo ay natatakot mag-testify. Sa katunayan, yung 6 na bata na hawak nila ngayon, sila pa lang sa dinami-dami na ron ng tumakas dito ang nagfa-file ng testimonya laban sa grupo. Kaya sarado-guardado itong mga batang ito para hindi sila matukot o maimpluwensahan na para bawiin ang kanilang mga testimonya. Pero bakit matatakot ang ating mga otoridad na pasukin ang naturang kabundukan? Ngayon lang actually sila bumukas ayon sa mga taga rito. Pero before, talagang gwardzado ito. May mga perimeter fence at bawat spot nito, meron mga nakabantay na tao. Kaya meron daw na sinasabi nilang private army na sila na nagbabantay doon sa area. Hindi ka pwede basta makapasok doon. And the same way, hindi rin pwede makalabas yung mga nandoon na kailangan nila ng pass na i-evaluate pa nung parang council nung community. Pero allegedly, mula nung pumutok ito, lumuwag na raw nga yung seguridad. And in fact, nakapasok na yung mga ibang kasama natin sa media doon.